We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Magsaya tayo dahil ngayon ay Fun Friday! Good morning, partner! Good morning sa'yo, partner! Happy Fiesta sa mga taga Villasis, Pangasinan. Talong Festival, partner. Ang sarap. Festival. Sana mag-uwi si Claire mamaya. Pinakbet sa kawa. Buong kawa. May pinakbet ang dadalhin ni Claire. Mamaya mga puso ay mapapakinggan din natin ang bagong single ng Japanese trio na Sky Garden. Narito na ang mga unang balita. Pagtalima ng mga negosyante sa Dagupan City sa 20% discount grant para sa mga PWD at senior citizen, mahigpit na binabantayan ng autoridad. May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Magkatuwang ang Office of the Senior Citizens Affairs, Federation of Senior Citizens Association of the Philippines at Persons with Disability Affairs Office sa Dagupan City sa monitoring hinggil sa pagtalima ng mga negosyante sa 20% discount grant alinsunod sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. 2022 nang makatanggap ng reklamo ang OSCA Dagupan City na may mga establishmento na hindi nagbigay ng deskwento sa mga senior citizen. Agad na isyuhan ng notice to explain ng may-ari ng food establishment. Kasunod nito, pinulong ng lokal na pamahalaan ang lahat ng mga negosyante at muling ipinaalala ang karapatan ng mga senior citizen at PWD sa 20% discount. Simula 2023 hanggang sa kasalukuyan, wala nang natatanggap na reklamo ang OSCA, FESCAP at PDAW. Karamihan naman kasi sa kanila, alam na nila yung merong certain amount na dapat ibawas dahil that is the law. Kasunod ng kontrobersiya sa viral post tungkol sa isang coffee shop na limitado lang sa isang inumin at isang pagkain ng diskwento, ipinaliwanag ng Department of Social Welfare and Development Office Region 1 ang panuntunan sa pagbibigay diskwento sa senior citizens at PWD. Wala raw limit o restriction sa pagbibigay ng 20% discount sa senior citizen at PWD. Basta't may ipakita nila ang kanilang ID, dapat mabigyan sila ng diskwento. Pagdating naman sa food establishment, yung discount ng mga senior citizens kapag kakakain sila sa labas at nasa isang grupo sila, yung entitlement ng 20% discount ay mag-a-apply lamang mismo doon sa ating senior citizen na may ID. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Ipinamahagi sa halos 2,000 magsasaka ang cash card para sa distribution of rice farmers financial assistance sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Malaking tulong daw ito upang maibsan ang gastusin sa pataba at sa iba pang gamit sa pagsasaka. Paraan ito upang mas lalo pang hikayatin ang mga magsasaka na magtanim ng palay. Tiniyak ng Mangaldan Municipal Agriculture Office na dumaan sa masusing validation ang mga benepisyaryong magsasaka. Mga binuong transport cooperative binigyan ng mahigit 2 taon na palugit para makabili ng modernized jeepney. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Nabawasan ang kita ni Mang Luisito sa maghapong pamamasada dahil sa kabi-kabilaang traffic. Mataas umano ang konsumo sa diesel, lalo kapag naipit sa traffic. Sa 1,500 pesos na kita sa pamamasada, 900 pesos daw ang napupunta sa gasto sa langis. Pagdating na traffic sa Dagupan, hindi kami kumikita. Kasi? Sa traffic. Oo, maano sa diesel. Siyempre, hindi umaandar yung makina. Hindi. Ayon sa Dagupan Kalasyaw Jeepney Operators and Drivers Association, asahan pa rin ang 416 na unit ng jeepney na papasada pagpatak ng Pebrero. Sa mga kuwan natin, sa mga commuters natin, wala silang problema dahil halos lahat ng rota sa Pangasinan consolidated. No worry, marami tayong masasakyan. Hanggang January 31 na lang kasi ang ibinigay na palugit ng LTFRB
sa operasyon ng mga tsuper na bigong makapag-consolidate. Guidelines po natin, sir, na pinalabas po from the central office, yung mga PAs po nila will be revoked po. 27 buwan ang ibinigay na panahon sa mga binuong kooperatiba para bumili ng mga modernized unit na pamalit sa mga traditional jeepney. Pero problema ng mga tsuper ang pondo para rito. Pero gumagawa na umano sila ng paraan para tumalima alinsunod sa Jeepney Modernization Program. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Nagkayayaan lang daw na maligo sa dagat na sakop ng Barangay Estanza, Lingayen, Pangasinan ang magkapatid na Marialyn Joy at Joanna May Sarmiento kasama ang ibang kaanak. Pero ang kasiyahan nauwi sa trahedya matapos silang malunod. Tubong Nueva Ecija ang magkapatid at dumayo lamang sa kaanak sa Lingayen. Patuloy na kinukuhanan ang pahayag ng GMA Regional TV ang kaanak ng magkapatid. Hindi naman daw nagkulang ang MDRRMO sa pagpapaalala sa mga beachgoer. May mga warning signs din sa lugar. Nagsagawa ng entrapment operation ang pulisya sa isang bar na umano'y pugad ng prostitusyon sa bahagi ng Barangay Real, Orbistondo, Pangasinan. Nahuli sa operasyon ang 3 katao kabilang ang manager ng bar na umano'y bugaw rin. Nasagip sa operasyon ang isang babae. Sa isinagawang interogasyon, iginit daw ng mga sospek na walang prostitusyon sa naturang bar. Sinampan na ng kaso ang mga nahuli. Isang vintage bomb ang nahukay sa ginagawang riprap sa Barangay Kamog sa Blanbinggit. 1 toneladang bigat ng bomba. Mabuti na lamang daw at hindi bumaon ang heavy equipment sa vintage bomb. Dinala ng mga miyembro na Explosive Ordnance Division o EOD ang bomba sa detonation facility sa Tarlac para sa tamang disposisyon. Nagpapatuloy ang konstruksyon sa lugar pero pinag-iingat ang mga manggagawa. Mga taga Villasis, Pangasinan nagpasiklaban sa pagluluto ng pinakbet sa Talong Festival 2024. Happy Fiesta! Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire, good morning! Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Andito tayo ngayon sa Villasis, Pangasinan at ipinagdiriwang ang Talong Festival 2024. Kilala ang bayan ng Villasis, Pangasinan bilang ang largest producer ng talong sa Region 1. Kaya naman ang talong ang ipinagmamalaking produkto ng bayan. Makikita mamaya ang pagtatanghal ng mga iba't ibang elementary pupils sa retro dance competition at ipapatikim din ang iba't ibang nakakatakam na putahe sa Talong Cook Fest. Maya-maya lamang yan at hindi rin mawawala ang Talong Festival Street Dance Competition na gaganapin mamayang hapon. At samantala, CJ, ay nakaantabay naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang seguridad ng mga makikinsaya sa selebrasyon. At nagsimula nga itong January 12 ang Villasis Town Fiesta at Talong Festival at magtatapos sa January 20 bukas. At yan muna ang latest dito sa Villasis, Pangasinan. Happy Talong Festival 2024, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Mga kapuso, tutok lang dahil makakasama natin ang Sky Garden sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ngayong araw, foreign musicians na malapit sa ating puso ang makakasama natin. Isang Japanese male singers na pusong Pinoy. And to officially launch their second single, pinili nila tayong makasama ngayong umaga. Kaya let's welcome Rio, Hiro, and Iwa of Sky Garden. Welcome back to Mornings with GMA Regional TV. Hiro, Rio, and Iwa of Sky Garden. Nako, nice to see you again. And excited ulit akong makakwentuhan ko kayo, ha? Hindi sa Japanese language, kundi sa Filipino language na rin. Pero ito nga, after the successful single ng Kokowa, nandito na muli ang ating mga kapusong Japanese na pusong Pinoy, Sky Garden. Kaunting kwentuhan muna tayo, guys. Ano-ano ang mga bago niyong natutunan sa Philippine culture?
New Filipino culture po noon. Yes. Bago. Ano po? Meron po. Ako meron. Actually, recently, I got the Filipino driver's license. Wow! And then, I first time drive sa EDSA. Sobrang nakakatakot. Yes, it was new for me. And then, I learned na dapat daw, tanggalin yung sapatos and dapat paa daw yung axe when you're going to press. Dapat barefoot. How about the others? Baka meron silang bagong culture na natutunan sa Philippines. Merong ako isa po. Yung sa pagkain, yung bago new culture po. Di ba, sa Japan, merong sa rice bowl. Pero dito sa Philippines, prato, di ba? Oo. So, sa Japan, kanin tsaka sabaw, iba-iba, hiwalay po. Then I had to try it, sinigang sabaw tsaka put on kanin. Sobrang sarap talaga. Oo. The best yan. Kumbaga sinasabaw mo na yung soup dun sa mismong kanin mo. Parang ginagawa mo na siyang ulam. Pwede na po ulam. Pwede po. Ako naman, bago culture is, Filipino time. Yes po. Meron din sa Japan, Japanese time. So, Japanese time is, for example, let's go cafe. Kape tayo tomorrow. 10 a.m. call time, okay? Ganon. And then bukas, call time 10 a.m. kasi dapat arrive 9:55. Oh. Pero in the Philippines, iba. Pag 10:30, it's okay naman. Congratulations! Today, you are launching your second single, Historia, under Alt G Records. Ano ang kwento ng kantang ito? Yes po. Our first single is called Cocoa, and it's a song about love life ni Iwa. Yes. And then for our second single, Historia, which is already released ngayon, it's a story about the love life of Iwa pa rin. Yes. Yes. So, it's a love life po ni Iwa when he was college. Meron po siyang Japanese girlfriend noon. But nung dumating po yung pandemic, actually Iwa lost his job. Si Iwa wala ng trabaho. But the girlfriend noon, she had an opportunity going to US at that time. Yes, and that was her dream. Ganun. And the girl was like agonizing. Parang iniisip niya na, punta ba ako or I should stay for Iwa kasi wala na siyang trabaho, blah blah blah. And then Iwa got may pride po kasi sa pag lalaki walang trabaho po kasi siguro ayaw niya na ganun to her, and he wants to support her, kaya he decided to break up to make her feel na don't think about me, I'm okay, ganun. Well, ito na nga yung inaantay ng ating mga kababayan, ng ating mga kapuso, na marinig muli ang inyong boses. Pwede nyo ba kaming sampulan ng inyong kantang Historia? Okay po. Okay po. 1, 2, 3, 4. Pag-iingatan sa puso't isip di mawawala. At kahit pa tayo'y magkalayo, sa bawat tawa di maglalaho. Mga yakap at ngiti na nagbabalik, mga alaala. Nasaan ka man ngayon, aking sinta? Ako'y patuloy na umaasa, sana'y kay muli magbalik. Ako sa'yo'y maghihintay pa rin. Yeah! Wow! Ang ganda naman ng song. Congratulations sa inyo ulit, guys. Napakaganda ng message kasi parang meron pang pwedeng panghawakan. Hindi pa tapos ang lahat. Yes po, yes. Oo. Yes, and lastly, yes, saan ba pwedeng i-download or saan pwedeng papakinggan ng inyong fans iyong Historia? Yes po. You could listen po our songs sa Apple Music, Spotify, YouTube Music, kahit anong
music platform po, music streaming platform po. So please listen po. And also our music video po will be released next week, January 26 po. So don't forget to watch din po kasi that music video we're naka-suit and tie kami, Japanese businessman. Yes po. So please kindly listen po at least 3 times a day, after breakfast, after lunch, after dinner. Parang supplement po. Yes. All right. Maraming salamat, Hero, Rio, and Iwa ng Sky Garden. Yeah! Thank you po! Thank you very much po! Thank you po! Tuloy-tuloy ang mga balita, mga atleta mula sa 4th District ng Pangasinan nagpasiklaban sa iba't ibang larangan sa sports. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Laban sa iba't ibang larangan ng sports ang mga atleta mula sa 4 na bayan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan sa isinagawang congressional meet. Mula sa mga paaralan sa Mangaldan, San Jacinto, Manawag at San Fabian ang mga manlalaro. Malaking karangalan daw para sa iba't ibang kalahok ang mapasama sa kompetisyon. Sumailalim sa pagsasanay ang mga atleta bago sumabak sa palaro. Mahalaga lang po yun sa amin kasi bilang estudyante kasi ngayon lang po kami dito nakaabot. Sa salamat na din sa nag-train namin na makapunta kami dito at makaabot. Kasama ito sa curriculum natin, kasi ang sports development kailangan para sa bata, para matrain sila. Ayon sa pamunuan ng paaralan, mahalaga ang pakikipagkapwa-tao ng mga kabataang atleta. Magandang pagkakataon din ito upang mahasa ang kanilang galing sa larangan ng sports. Samantala sa huling araw ng Ilocos Norte Division Athletic Association Meet, nagtagisan sa football, basketball, gymnastics at archery ang mga atleta mula sa iba't ibang paaralan. Pinagandaan po talaga namin ito para po manalo kami. Bagamat walang pasok ang mga atleta, paalala ng pamunuan ng Schools Division Office na huwag isantabi ang kahalagan ng pag-aaral. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Masasarap na street food, tampok sa food strip sa Tarlac City. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Umarangkada ng food strip sa Tarlac City. Kabuang 58 food stall ang nakahilera sa food strip. Iba't ibang pagkain ang pwedeng lantakan sa lugar, gaya ng grilled scallop. Maigpit ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa lahat ng small-medium enterprise na nakapwesto sa lugar, mula sa paghahanda hanggang sa pagluluto ng pagkain sa mismong mga food stall para makaiwas sa posibleng food poisoning. Ang ating mga sanidad, ang ating mga nurses, mga sanitary inspectors natin, tuloy-tuloy silang nag-iikot yan. Na lahat itong mga nagtitinda ngayon dito, safe ang kanilang mga products. Tiniyak ng mga tindera na ligtas kainin ang mga inihahanda nilang pagkain sa food strip. Sinisigurado po namin na malinis po, quality po yung mga paninda po namin. Bahagi ng selebrasyon ng Kaisa Festival ang pagbubukas ng food strip sa syudad. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Idineklara ni Baguio City Mayor Benji Magalong na tapos na ang outbreak ng acute gastroenteritis sa lungsod. Ayon sa alkalde, natukoy na ng otoridad ang sanhi at pinagmulan ng bakterya at virus na naging sanhi ng pagtama ng AJE sa mga pasyente. Inanunsyo rin ng alkalde na ang supply ng tubig mula sa Baguio Water District ay hindi kontaminado at ligtas inumin. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Mayor Magalong. Lahat ng klaseng test na ginawa natin doon sa water na supplied by the Water District, it is totally and I would say completely and absolutely safe. Abangan ang kabuang detalye ng balitang yan mamayang hapon sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga ipinagmamalaking produkto ng San Ildefonso, Ilocos Sur ibinida sa Kuliglig Float Parade. Tunghayan sa report na Ivy Hernando.
Nagmistulang mini vegetable section ng public market ang mga kuliglig float na ito na ibinida ng 15 barangay ng San Ildefonso, Ilocos Sur. Napalibutan kasi ng mga sariwang gulay na tanim mismo ng mga magsasaka sa bayan. Ang isang ito, abay kinumpleto pa ang bukid. Maliban sa mga punla ng gulay, may tubiko barn o kugun pa, mini poultry farm at palaisdaan. At dapat dito lames na dita ma'am, tadami ti pupupok mi nga tilapia dita bantaway. Kan dito ay kumambasi, ken dito tabako, ado kami may ngagmulmula ti tabako. Ito ang kauna-unahang kuliglig float na bahagi ng kapistahan ng bayan. Samantala, ang sektor ng Sangguniang Kabataan ang nanguna sa pag-arangkada ng Longganisa Festival ng Vigan City. Pumarada ang mga opisyal ng kabataan na layong bigyan ng pansin ang iba't ibang isyu sa komunidad, lalo na sa kalusugan, kalikasan at sports. May mga inilatag din na aktibidad sa umaga upang makapanood ang mga day tourist. Yung main or yung major major showcase nila ng kanilang mga products or yung mga activity nila is done at night. Layon daw ng city government na bigyang halaga ang bawat sektor na bumubuo sa lipunan. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Transportasyon paralisado dahil sa heavy snowfall sa England. Tunghayan sa Globalita. Gumawa ng snowman at nagbatuhan ng snow. Ito na lang ang nagawa ng ilang residente sa Liverpool, England matapos magising na balot ng snow ang kanilang lugar. Walang makalabas ng bahay dahil sa nakangangatog na lamig. Habang sa Shanghai, mga single and available ladies ang target ng matchmaking masquerade. Nagiging popular ito hindi para makahanap ng true love kung hindi ng financial stability. Lalo't marami raw ang ayaw magpakasal. Sa ganitong paraan din, maiengganyo raw ang mga Chinese ladies na bumuo ng pamilya sa gitna ng kanilang tumatandang populasyon. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mommy Dearest, malapit nang mapanood sa GMA Network. Narito ang report. Dahil sa kanyang malubhang sakit, napilitan si Maria Angela Caparas o Muki na manatili lang sa bahay sa pangangalaga ng kanyang ina na si Olive. Kahit si Olive lang ang lagi niyang kasama, hindi naramdaman ni Muki ang pagmamahal at pag-aaruga. Sa halip ay nahanap niya ito sa kanilang kasambahay na si Emma. Matuklasan pa kaya ni Muki ang katotohanan? Mahanap pa kaya niya ang pagmamahal ng isang tunay na ina? Abangan sa Mommy Dearest, malapit nang mapanood sa GMA. Magsisimula na sa linggo, January 20, ang Masayang Jose and Maria's Bongganvilla 2.0 na pagbibidahan ni Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera. Bubuksan na ni Jose at Maria ang kanilang tahanan para sa mga kapuso, kung saan mas malaking revenue ang haharapin nila ngayong taon. Iba't ibang personality rin ang aasahan kung sino ang uupa sa bed and breakfast nila sa gitna ng bagong karibal sa negosyo. Abangan ang World TV premiere ng Jose and Maria's Bongganvilla 2.0, Sabado 6:15 p.m. sa GMA Network. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. 300 taon na imahen ni Mother Dolorosa matatagpuan sa St. Andrew the Apostle Parish sa Bacara, Ilocos Norte. Tunghayan sa report. Taon-taon dinadagsa ng mga turista ang St. Andrew the Apostle Parish Church sa Bacara, Ilocos Norte upang mamanata. Taong 1590 nang ipatayo ang simbahang ito. May underground tunnel na daanan daw noon papunta sa Bell Tower at patungo sa Bislac River ng bayan. Libo-libong turista raw ang dumarayo, lalo na tuwing Disyembre. Malaking tulong to sa turismo namin kasi aside from the character of the church as NCT, ang aming belfry, ang pinakamataas na belfry, 50 feet high, lalo na nung hindi pa natapol ang dome niya. Isa ito sa kinukonsiderang National Cultural Treasure, kaya naman pinakaiingatan, pati ang exterior ng simbahan. Pero ang hindi alam ng karamihan ay matatagpuan dito ang 300-year-old image ng Mother Dolorosa, nagawa sa ivory. Ang ivory kasi galing siya sa has ng elephant. The church were able to preserve one of the best, if not the best, Mother Dolorosa image. Over the years,
we believe that it's as old as the church. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Faith makes all things possible. Love makes all things easy by Dwight L. Moody, an American evangelist and publisher. Sa Lunes mga kapuso, tatalakayin natin ang mga paraan kung paano tayo magnenegosyo at kikita ngayong 2024 kasama ang Philippine Exportation Regional Chapter. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.